Oo, sa Bureau of Immigration, eto, nasa linya na nga po natin si Dana Santoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, mga kapatid. Oho, dahil dati ay Chacha, yung Merry Christmas, yung simpleng Merry Christmas ay nabibigyan ng ibang pakahulugan ng iba. Ano nga ba ang paalaala dito ng Bureau of Immigration naman? Pwede na raw pero meron pa rin of course na bawal. Ma'am Dana, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Magandang umaga po muli. Merry Christmas, Ma'am Dana! Pwede ba? Merry Christmas. Pwede na akong bumati. Pwede. Merry Christmas. Pwede na. Pwede na, Ma'am Dana. Alam mo naman kami po yung nagpapasalamat din sa mga kasamahan natin dyan sa Bureau of Immigration kasi kagaya ng mga police, MMDA enforcers, pati nung iba pa na under government, patuloy pa rin ang serbisyo. Ang daming travelers ngayon kaya wala kayong pahinga. Tama po? Yes, salamat po, salamat po. Talagang naka-field ngayon yung ating mga tauhan at ito yung considered natin na peak, kumbaga pinaka-peak Oo. season. Sa lahat ng peak season, ito yung pinaka-importante sa lahat kasi ito yung inaasahan natin na pinakamarami na babiyahe for the entire year. Opo. Ma'am Dana, kahapon kausap nga po namin si MIAA Executive Director at natanong namin sa kanya kung kamusta yung sitwasyon ng pila sa mga terminals natin. Doon daw sa immigration lang nagkakaroon ng kaunting problema dahil hindi pa rin daw pupuno yung mga windows natin for our immigration officers. Yung atin po mga counters, pinupuno po natin yan. Actually, nag-field po tayo ng additional ng mga immigration officers, ay immigration personnel po from our other offices para idagdag po doon sa manpower. Kung meron pong mga times na siguro there are empty na mga areas, siguro ito lang yung time na palitan yung mga in between two shifts habang nag-out yung isa at mapalit po yung kasunod niya. But, Okay. yes, there are times kasi na may mga palitan tayo ng officers. Pero apart from that po, fully manned po yung mga tauhan natin kasi nagdagdag pa po tayo ng mga tao para sigurado po na puno. Tsaka bawal pa rin mag-leave po sa ating mga officers. So as we speak now, puno yung mga windows sa immigration. Puno po, tsaka meron pa po tayo na mobile counters na idinagdag. So Oo. apart from the counters there are mobile counters na nakalatag para po tumulong kung sakali po na maging mabigat yung daloy ng trapiko po sa immigration area. Oo. Paano itong mobile counters niyo, ma'am? Papapasukin na lang sa isang room yung mga iba na medyo mahaba na yung pila? Hindi po, merong parang naka-set up na maliit po na counter on the side. Parang aside dun sa windows, may maliit na booth kayo just in case dumami Yes. yung mga pasahero talaga. Parang sa toll booth, pagka peak season din nila, meron di ba para mga pop-up booth, pop-up areas, counters nila that they do. We did that din po sa immigration area since we won't be able naman to expand the space. Sa ngayon, we are adding na lang ganon para makatulong din mabawasan yung mga tao. Okay, so I think that's good. Iba pala yung nakarating na balita din sa amin kahapon, galing mismo po sa taga MIA na medyo may kakulangan pa sa personnel na mga sahanay po ng Bureau of Immigration. Ngayon naman, puntahan po natin itong hindi po pwedeng tumanggap yung inyo po mga personnel ng regalo galing sa mga kababayan natin. Kahit i-insist pa, no, nito mga kababayan natin, bawal na bawal po yan. Bawal po kahit chocolate, kahit ano po, bawal po yan, kahit may liit na trinkets. Bawal po sa mga government officers, officials, personnel na tumanggap po ng regalo galing sa publiko. Pero ano na lang, sweet greetings na lang po of for the holiday season. Kasi pagod din po yung mga tauhan natin dahil instead of kasama nila yung kanilang mga pamilya, they are there po doon sa mga front lines natin para sa mga bumabiyahe. So malaking bagay na po sa atin, sa kanila po yung pagbate. Pero wag na pong regalo kasi bawal po sa kanila yun. Oo, at ano bang posibleng kaharapin na kaso po ng mga personnel natin kung tatanggap man sila ng regalo galing dito sa mga kababayan natin? Meron po ba?
Meron po, there are specific provisions ng civil service rules po na merong kaukulang parusa depende po sa laki ng binigay or depende sa ilang beses yon binigay. So maaari po umabot ito sa suspension. Kaya wag na po, batingin na lang po natin ng Merry Christmas po or Happy Holidays yung mga tao. Oo. Kamusta po yung pagbabantay po natin dito nga sa immigration natin? Hindi naman tayo nagkakaproblema dun sa mga kapatid natin na halimbawa ay magbabakasyon. Wala na po bang mga hinahanap na mga kung ano-ano, yung mga ibang personnel natin? Sa ngayon po, wala naman po tayo natatanggap na report ng Or reklamo? any, or major incidents doon sa ating mga paliparan. Yung mga pila po, managed naman po natin. And for yung mga travelers po, they can actually see yung daloy ng trapiko ngayong holiday season. They can go to our Facebook page, facebook.com/Official Bureau of Immigration. So they can see po kung ano yung, ano yung operations natin before their flight para makapaghanda po sila pag nakita nila ay medyo mabigat yung daloy ng trapiko. They can prepare for it. They can allot more time siguro for themselves para po mag-check-in. Oo. Ito po mga ano natin, no, maiba na ako, Ma'am Dana. Ang deadline po for POGO workers ay hanggang December 31. There will be no extension. Kamusta po yung pagpapauwi natin dito sa mga POGO workers sa China at sa iba pang mga bansa? Mukhang umuwi naman po sila. So maganda po yung numbers natin. Sa pinakahuli, Inaasahan ilan na lang po na- ito? Parang ang inaasahan na lang po natin na umuwi doon sa mga nag-downgrade is around 6,000 foreign nationals ang uuwi po until December 31. So by December 31 po, January rather, magtatali po tayo kung ilan pa po yung natitira dito. And yun po, yung mga natitira dito, yun na yung kakaharap po ng deportation proceedings and blacklisting. O, ulitin po natin, tama, 6,000 na lang po ang kailangan bantayan na hindi pa nakakauwi? Doon po sa mga nag-downgrade, there are around 6,000 po na inaantay natin na umalis up until December 31. And karamihan pa rin dito are Chinese. Of various nationalities po, but there are a lot of Chinese nationals as well. And after the deadline, ito talagang hahanapin, susuyurin isa-isa ng Bureau of Immigration. Ito po mga taong And ito. blacklisted na po. Blacklisted Yes, agad. and Ganun, blacklisted no? na rin po sila. Oo. Ganun po. So, deportation and blacklisting. So, I'd rather leave the country by December 31 kung ako po yun. Kasi it would be legally following kung sila po ay mga legal na mga online gaming companies dito. Ituloy na nila hanggang dulo. Legal na rin po silang umalis para maayos po ang kanilang record. Oo, blacklisted. Ma'am Dana, explain lang natin ulit para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Meaning, pag blacklisted ka, hindi ka na po pwedeng... Yes, pag blacklisted po, hindi na pwedeng bumalik ng Pilipinas. Perpetually banned from re-entering po the country. So kung meron man silang pamilya dito or whatever, it would be hard, it would be difficult for them. They will not be allowed to enter the country again. So might as well ensure po na ayusin nila yung kanilang documentation. Oo. They leave the country, they comply with the policies of the national government and leave the country before the December 31 deadline. Oh, pero counterpart agency sa gobyerno natin, natutulong sa inyo para masiguro na lahat po ito ay mapapauwi talaga. Meron po ba? Meron po. Ang ano kasi natin ngayong hanggang December 31, immigration talaga ang nagtatali. Yes po. Because they're still in the voluntary period. So habang nasa voluntary period pa, they leave the country on their own and we monitor their travel. Nag-develop po tayo ng system, ng electronic system po para ma-monitor natin itong mga to para nakikita po natin kung sino yung umalis na, sino yung hindi pa umaalis. And from there po, immigration as well as the other government agencies po are able to locate and arrest kung kinakailangan itong mga foreign nationals na ito na maaari pong hindi umalis after the deadline. Ayan, at least mas naiintindihan na natin. Tignan po namin na next year na siguro po tayo magkakadaupang palad ulit, Ma'am Dana. Mag-aantabay po kami sa iba pang mga balita and we are hoping na kahit papano makahinga-hinga kayo ng konti dito po sa dami ng pasahero na meron po tayo ngayon. Pero good problem yan, ika nga. Hindi po ba lalo yung mga papasok dito sa Pilipinas?
po yung Miss Chacha kasi ibig sabihin yan, masiga na ulit yung ating international Yes. travel. Opo. Unlike during the pandemic. Kaya ang ating figures ngayon, ang expectations natin, nasa 110,000 travelers, 50 plus departures, 50 plus arrivals. Dami. Unlike before, sobrang 5,000 lang per Oo. day ang umaalis. So ngayon, madami po ang inaasahan natin. Ayan. At ayun nga, sinasabi namin kanina, sana kahit papano sa dami po nitong mga pasahero na kailangang i-cater nitong ating personnel from Bureau of Immigration, kahit papano makahinga etong mga kasamahan po natin dyan. Maraming salamat, Ma'am Dana Sandoval, and again, Merry Christmas. Salamat po, Merry Christmas and good morning.